Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 po ng August 16, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:39 ng umaga, Friday, at medyo maganda ang panahon. Nais ko lang mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa actually matagal ko na pong topic ito o pinag-aaralan. Matagal nang nakahanda ito pero ngayon ko lang tatalakayin dito. Ang topic ko po ay Why People Kill, Crime Against Humanity of Duterte. Yan po ang title ko. Marami po kasi ang pagpatay pero ang i-discuss ko dito yung pagpatay ng mga diktador o yung crime against humanity katulad yang kay Duterte. Yan po ang tatalakayin ko dito. Hindi ko natatalakayin yung ibang pagpatay. Opo, marami yan marami, at wag po natin ihalo yung ibang pagpatay. Ito lang po yung extrajudicial killing. Yan po bakit nagpapatuloy yan? Bakit ang daming ganyan? O bakit yung tao gumagawa diyan? Ayan po At ang tatalakayin ko po dito, mga kababayan, mga minamahal, ay yung mastermind o yung nag-uutos. Opo, hindi ko natatalakayin dito yung mga isinugo. Yun lang mga mastermind, yung mga nagplano. Opo. Ano ang reason nila? O sasagutin natin, bakit nagkaganon? Opo. Pahapyaw lang po madalian. Ito po ang reason na makikita natin sa mga psychology book o yung mga sinusulat ng mga analyst. Opo, ito po tatlong reason lang because of anger, because of insult o na-insulto sila. Opo, because of hatred or hate. Ayan po. Pero hindi na po ako magdi-discuss dyan. Basta, yan lang ang nabasa ko, yan lang ang nakita ko. Letter A, because of anger. Letter B, because of insult or na-insulto sila. C, because of hatred. Na andun na talaga yung hatred nila. Wala na silang iniisip kung hindi ganun. Ang anger kasi iba sa hatred. Ang anger, yung panandalian lamang yan. Opo. Pero yung hatred ay matagal na yan o itinatago niya dahil ayaw niyang ipakita o natatakot din siya. Opo. Na baka labanan siya, ganun. Pero yung anger ay parang spur of the moment yan. Opo. Pero ang nakikita ko dito kay Duterte, bakit ganun na lamang, hindi ba? Ganun na lamang ang pagpatay ay dahil dito sa na-insulto siya o gusto niyang ipakita na magaling siyang tao o matapang siya o gusto rin na sumunod ang tao sa kanya because of fear. Ayan po, isa din po yan sa pinag-aaralan ng mga tao na
ang mga diktator ay pinapapatay yung mga kalaban niya para mapasunod yung iba. Ayan po pwede yan. Yan ang rason dyan. Maaring na insulto siya o kaya ay gusto niyang pasunodin yung iba. To show terror, opo, to control the society of the people or the country. Yan po ang kwan dyan. Pero bago po ako magtuloy-tuloy sa aking babasahin na Bible verse, katulad nga ng sinabi ko, hindi na ako magpupokus dyan sa mga sinasabi ng mga tao o ng mga write-up o ng mga writer o mga tinatawag nila ang sarili nila na mga pantas. Dito na po ako sa Biblia kasi mas sigurado ito hindi nagbabago. Opo, at hanggang ang mundo ay mundo na andyan yan. Heaven and earth will pass away, sabi ni Jesus Christ, but my words will not pass away until it is accomplished, sabi niya. Kaya mas sigurado po yung Biblia kisa yan sa mga haka-haka ng mga tao. Kaya hindi na akong magpupokus dyan. Pero bago ang lahat, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna, mga kababayan, na batiin ko muna yung mga subscriber po natin, o pasalamatan sila. Batch number 2 po ito, si Pussycat, salamat po sa inyong lahat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Scenario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilatong, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan di Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Ka Waldi Carbonil. Ayan po ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila dahil nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay para po sa bayan. Opo. Lalo na ngayon na dumadami ang mga magagandang topic na marami na rin ang nagbablog, na talagang nagsisiwalat na. Pero ako po ay maingat sa pakikinig dito sa mga nagbablog. Kung nakikita ko na
medyo umaasinso agad na parang binabayaran sila. Hindi po ako nakikinig sa kanila. Opo. Marami po yan na nakikita ko na bigla nagkaroon ng magandang microphone, ganyan ho. Ay ako ito isang taon na itong kuwang ko ganito pa rin ako Opo. May trabaho po ako pero part-time lang ito o kaya sinisingit-singit ko lang po. Opo. Sa umaga bago ako papasok at sa gabi naman doon ko ginagawa. Mas mahirap po yung pagprepara kaysa sa pagsasalita. Opo. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ay bakit pumapatay nga ang tao Opo. At ang topic dito ay yung crimes against humanity. Yun po yung maramihang pagpatay o walang humpay o parang walang takot. Opo. Nung ginagawa nila. Pero yun nga, lahat naman po yan ay may hangganan po At ito po ang sasagot, John 10:10. John 10:10. At si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Kaya sigurado po ito The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Naandyan po yung to kill, hindi ba? Yung thief. Yan kasi thief ay tinatawag yan, ang pangalan ni Satanas ay tinawag siyang thief. Ayan po. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So, iyan po ang pinagmumulan talaga kung bakit may patayan. Iyan po. Dahil na-impluensyahan ng Diablo o ni Satanas o ni Lucifer. Ayan po. The thief does not come except to steal and to kill. Hindi ba? And to destroy. I have come that you may have life and have it abundantly. Yan po ang sabi ni Jesus Christ sa kabisado kong version. Di ba? John 8:34 po. Ayan, itinaas ko po para mabasa natin Jesus answered, Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Ayan po. Ang tao po kasi ay alipin ng kasalanan. Opo. Kaya ganyan. Madali nilang isagawa yan. Depende yan sa pananampalataya. Iba-iba po ang paniniwala ng tao. Iba-iba po ang degree ng pananampalataya ng tao. Kaya ganyan. Pero, maniniwala kayo siguro kung lahat po ng tao ay nabulid sa kasalanan o nagkasala o alipin ng kasalanan. Pero nga iba-iba ang degree. Dahil nga doon sa pananampalataya o yung paniniwala natin sa Diyos. Ganun po yan. Pari-parehas yan na abogado o pari-parehas yan na nakapag-aral o pari-parehas yan na status ng buhay. Pero iba-iba po ang degree ng pananampalataya. Kaya iba-iba ang performance nila patungkol dito sa pagpatay o yung madali silang pumatay. Yung iba naman takot pumatay o isinasaalang-alang yung kautusan ng Diyos.
Ayan po. Kung ang tao kasi, at ito, tutumbukin ko na ha, kung may isang tao na magsasalita na siya ay aayusin niya ang buong Pilipinas, evil po yun. Evil. Kasi nga dito alipin po ng kasalanan ang tao. At simula nung bata tayo, naririnig na natin yan sa simbahan. Ang tao ay nabulid sa kasalanan. Naririnig na natin yan, pero hindi natin maintindihan. Naririnig natin yan sa matatanda. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ayan po ang naririnig natin. At idagdag ko pa, malamang ang iba sa atin naririnig din na kailangan natin ang Savior. Ayan po, hindi ba? Ngayon, kung may isang tao na lalapit sa atin o magsasabi na, ako kaya kong ayusin ang Pilipinas, mali yun. Kailangan hihiling ka sa Panginoon na tulungan ka. At yan nga nangyari kay Marcos, hindi ba? Yung matandang Marcos. To save the republic, sabi niya, and to reform the society. Na-reforma ba ay hindi nga mas lalong dumami ang korap. Kasi nga iisa na ang control wala nang check and balance. Wala nang katatakutan kasi pag na linya ka sa kanila ay wanto sawa na yan. Nasira po ang institusyon. Nasira. 2 Peter 2:19, they promise you freedom while they themselves are slaves to depravity. Ayan po for man is a slave to whatever he has mastered him. Ayan po. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Paniniwalain kanila na bibigyan kanila ng freedom. Opo. Pero ang totoo niyan, walang freedom Wala. Ang totoo niyan ay ikaw ay alipin ni Satanas. Ayan po ang katotohanan dyan. Kung ikaw naman ay nagbago na, kung ikaw naman ay binigyan na ng pabor ng Diyos, o iniligtas ka niya, o yung kaisipan mo ay binago na niya, yan po ang tamang term Kung binago na yung kaisipan mo, born again nga o nag-renew na yung mind mo yun ang freedom. May freedom ka na to do a good work. Ayan po. Pero pag wala kang freedom sa slavery of sin, ang gagawin mo talaga ay papatay ka. Madali sa iyo ang magnakaw, ang pumatay, ang mangalo niya. Hindi ba? Kaya nga po itong hearing dito kay Sandro Mulak, ay gusto kong gumawa ng ng vlog din patungkol dyan Walang mangyayari dyan. Kasi hindi naman natutumbok ang problema Ang nag-iimbestiga ay baka sila din ay namumulistya din yan o dalawa ang asawa. Ay paano yan? Paano mo aayusin yan? Hindi ba? O sa mga bunganga nila, ipagpaumanhin po ng mga artista pero ang mga artista po natin, yung mga entertainer, ang tawag niya mga entertainer, yung mga communication nila ay corrupt. Ayan po ang nagsisimula dyan Corrupt communication po. Hindi ba? Ang dami po niyan. Ang dami na corrupt communication na paunti-unti ini-introduce yan. Hindi ba? Bibigyan ko lang po kayo ng isang example. Yung babae dyan sa TV, hindi ba, na nagsasayaw, sasabihan ng host na, pakantun ka naman, hindi ba? Corrupt po yan Pero kung minsan, parang pakantot ka naman,
Ganon o pakanton ka naman. Ganon, corrupt communication po. Binibigyan ko lang po kayo ng example na dapat hindi sinasabi yan. Hindi ba? Magandang babae, nagsasayaw, sasabihan ng ganon. Nakikita po yan ng mga bata at yung corrupt communication na yan, natatanim sa mga bata. At paglaki nila, parang normal na yun sa kanila. Ganyan po Let no corrupt communication proceed out of your mouth, ang sabi po ng Biblia. Pero yan ang ginagawa ng mga entertainer natin para sila ay kikita, hindi ba? Para maraming manonood. Ganun po yan. Pero diyan po nagsisimula lahat yan, yung mga panghahalay na yan. Lalo na ganyan, yung panghahalay ay nangyari sa employer o kaya talent manager at saka doon sa dinidevelop nila, ay corrupt communication po ang pinagmulan dyan. Kamusta ka na? Ganun yan kumain ka na ba? Saan ka ngayon? Ay, dito. Ganun lang po yan Hanggang sa haba yan, mai-introduce yan. Ganun po yan. Iba po yung pinasukan yung bahay mo o ikaw ay naglalakad lang dyan sa lansangan at ginahasa ka. Iba po yun. Pero yung ganyan, between employee at saka employer, ay nanggagaling po yan sa corrupt communication. Opo. Na yan ang ginagamit ng mga artista. Kaya nga nalululong sila sa ganyan ipagpaumanhin nyo po yung mga artista na kuhan. Pero kailangan po sabihin they promise you freedom but they themselves are a slave to depravity. Ayan po. For man is a slave to whatever he has mastered. Si Duterte po na master niya yang magsalita ng kasinungalingan o yung kabaliktaran, hindi ba? O yung pagpatay na master niya yan Kaya slave sa dyan. Yan po ang sinasabi ko dyan. For man is a slave to whatever he has mastered him. Ayan po. Kung na-master mo yan, ay slave ka dyan hanggang mamatay ka. Kung na-master mo naman yung paggawa ng kabutihan sa kapwa, ay slave ka ng Panginoon. Ganun lang po yan. Remember ang tinatalakay natin dito, bakit pumapatay ang mga tao na to the degree na yung crime against humanity. Ayan po ang mga rason ng Biblia. At mamaya isasummarize ko yan. Bibilisan ko na lang po kasi kulang na ang oras. John 8:44, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Yan po ang nakasulat. Ang liwanag po niyan, hindi ba? You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. Yan nga, yang pagpatay. Hindi ba? Ito po ang isang reason dyan. Bakit pumapatay ang tao? The desires of your father you want to do. Ay hindi po pwedeng kwan yan. Hindi pwedeng baliwalain ito. Hindi ba? He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks on his own authority, for he is a liar and the father of it. Ayan po, hindi ba? Iyan po ang mga reason na nakita ko sa Biblia bakit nagaganap yang crime against humanity. Ayan po. Pero isa-summarize ko lang po kasi nga ay si Duterte po ang binabanggit po natin dito Sa pananaw ko po, ito si Duterte ay kanyan yung hindi normal yung pag-iisip niya.
Opo, masyadong extreme yan na kung saan ay na-obsess siya dyan sa pagpatay. Kasi nga, yung pagpatay na yan, sinabi ko na kanina, ay isang paraan yan para kontrolin nyo yung tao. Opo, matatakot yung tao, hindi na magsusumbong. Matatakot yung tao, susunod na lang sa iyo yan. Ganon. Kaya tuloy-tuloy po ang pagpatay niyan. O kaya sabihin natin na parang iniisip niya na iniinsulto siya lalo. Ganon. Kaya tuloy-tuloy yan. Pero ang pinakama-reason dyan talaga at pinag-aralan ko po yung mga diktator na iba, isa dyan ay si Saddam Hussein. Si Saddam Hussein po ay vice president yan. Naging vice president po ng kanyan. Pero nilabanan niya yung presidente sa coup ata, nag-coup. Kaya naging presidente siya, ayan, 20 years ata siyang nanungkulan. Ngayon, nasa YouTube po nung pagkaupo niya, wala pang 1 taon. Naglabas siya ng mga listahan ng 60 prominent people, 60 po yun. Ito kanya ang mga lumalaban sa gobyerno. Ito kanya ang problema ng gobyerno. Ito ang nagpapatumba sa gobyerno, sabi niya. Pagkatapos nun, yung 22 out of 60 people na nilistahan niya, parang kwan din. Ganyan kay Duterte na nilalagay niya sa matrix. May listahan. Yung 22 doon, Saddam Hussein, pinagpapatay po yun. In-execute ng military legally. Dahil nga, may listahan siya. Ito kanya mga tao na nagpapagulo. Ayan po. At simula nun, itinataya na 290,000 ang pinagpapatay o nawawala doon sa panunungkulan ni Saddam Hussein. Ayan po, naging kwan talaga siya, diktador. Ayan po. Ngayon, balik tayo dito kay Duterte. Sa panunungkulan niya ay 30,000 plus ang pinatay na ang gusto niya kasi ay tanggalin daw yung droga. Ay ang problema nga ay ngayon lumalabas ay sila pala ang drug lord. Kaya doble po ang kasalanan niyan hypocrisy. At yan po ang pinakamatindi na kasalanan na tinalakay ni Jesus Christ. Opo, yung hypocrisy, yan ang pinagsabihan ni Jesus Christ na maaanghang na salita, yung mga Parisiyo na nagpapanggap na sila ay matuwid, na sila ang dapat sundin. Pero hypocrisy kasi nga, they do not lift a finger. Opo, yung batas, hindi naman nila tinutupad. Ganyan kay Duterte, hindi ba? Si Duterte ay gusto niya pero ngayon ay hindi, yung Roman 13 ginagamit nila yan. Obey governing authority. Ay bakit ngayon ayaw niyang sumipot sa imbitasyon ng Kongreso? Yan po ang mainit na balita ngayon. Ayaw niyang sumunod. Samantalang ang sabi niya ay haharapin niya kahit na anong korte. Ay ito nga semi-korte lang yan quasi-judicial lang yan Wala namang karapatan na parusahan ka sa Senado o sa Kongreso. Bakit ayaw niyong harapin? At ang gusto ay korte. Ay wala namang pupunta dyan sa dyan sa korte na namatayan Kasi alam nila matatakot yung judge Matatakot po ang judge. Kasi nga ang daming pinapatay. 30,000 plus ang pinapatay Ay iyang judge, iisa lang yan, hindi ba? Matatakot po ang judge dyan. Hindi kayang hawakan at yan ay pinaliwanag ko na. Na wala. Hindi uubra yung ganun na dalhin sa korte ng Pilipinas lang. When God made a covenant with Abraham, and because there is no one higher than God, He made a promise or God swear to Himself. Ayan po. Ay ito si Duterte.
Pwede bang pangatawanan natin yan kung sasabihin niya na hindi ko pakikialaman? O pwede ba nating pagkatiwalaan ulit yan kung sasabihin niya na hindi ako makikialam sa mga judge? O hindi hindi natin, wala na tayong kwan dyan, tiwala dyan kasi nga lahat ng sinasabi niya, wala naman nangyayari. O puro salita lang yan hindi ba? O kahit sabihin pa niya na hindi ko pakikialaman yan, pero pwede niyang ipapatay yan. Ayan po, hindi ba? O pwede niyang takutin, pwede niyang bayaran yan. Yung mga judges na yan. Kaya nga, yung mga namatayan, hindi nga pumupunta sa korte Ayaw na nila. Mayroon akong kakilala na pinatay yung anak niya. Tinanong siya sa burol kung magdidimanda. Ay, hindi na, sabi niya. Hindi na ako magdidimanda. Walang mangyayari dyan, sabi niya. Ganun lang po yan Ultimo na maliliit na tao, alam yan, walang mangyayari dyan. Pero ang sabihin nila, ang sasabihin ni Kibuloy, dalhin nyo sa korte. Ang sasabihin ni Bato, dalhin nyo sa korte ng Pilipinas lang ay simple, kaya nilang ayusin yan Ayan po, yan po ang reason, kaya pumatay na sila ng pumatay noon. Ayan, hindi ba? Kinikwento ko lang po sa inyo para maniwala kayo. Isasama ko na ang reason dyan ay para kontrolin ang tao. Para sumunod sa kanila ang mga tao. Kasi nga, isinabay nila yung Romans 13 na ang alam ko, galing kay Kibuloy po yan. Obey governing authority nung presidente si Marcos, si Duterte. Ay bakit ngayon sa presidente na si Marcos, ayaw na nilang sabihin yan. At binabanggit ko sa kanila kasi nga babalik yan sa kanila Pag ginamit po ang salita ng Diyos sa walang kapararakang bagay, ibabalik yan sa iyo. Ang ICC po ay governing authority yan. Kaya pwede silang hulihin dyan. Governing authority po yan ng buong mundo, hindi ba? Kaya obey governing authority. Yan po ang sabi ni Paul, hindi ba? Na ginagamit nila ni Kibuloy noon. Ayan po at palagay ko naman ay may nakuha tayo na idea po at pinapanalangin ko po mga kababayan, mga minamahal sa Panginoon po na sana tayo ay bigyan sa ating pakikinig po, habang tayo nakikinig ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos o sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.